Hi everyone, this is Ronald from Tikao Habat. Welcome po sa aking channel. And sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po ay gumagawa ng mga Facebook tutorial, PayMaya or Maya tutorial, and Gcash tutorial. Kaya kung interested ka sa ganitong klaseng content, kindly consider to subscribe my YouTube channel and hit the notification bell button para updating sa aking future uploads. Maraming salamat po. Ang topic po natin para sa video na to ay regarding sa aking video na how to recover PayMaya or Maya account. Kasi majority sa comment doon is hindi sila makapag-recover ng kanilang Maya account dahil nakalimutan nila ang kanilang Gmail account, wala na silang access sa kanilang Gmail account, o kaya naman ay deleted ng kanilang Gmail account. Okay, ang context po natin para sa video na to ay hindi ka makapag-login sa iyong Maya account. Gusto mo itong i-recover, pero yung PayMaya, sinisend yung code via Gmail, which is wala ka ng access dun sa Gmail na yon, o kaya hindi mo na alam yung Gmail na yon. Kaya hindi mo ma-recover ang iyong Maya account. Yun yung problema natin. Yung solution na ipapakita ko sa inyo o tuturo ko sa inyo ay palitan natin ang Gmail na registered doon sa Maya account natin. Palitan natin ng bago para once na mag-recover tayo ng ating Gmail account, doon na sa bago Gmail papasok yung code. Okay? So ganun po yun. So simple lang siya, kaya turo ko sa inyo step by step. So, switch lang po ako sa aking screen recording para masundan nyo. Okay? So, by the way guys, etong PC ko na nandito, binibenta ko na siya. Ayan, sa mga around QC or Metro Manila na malapit na baka interested kayo, PM nyo lang po ako para sa specs and sa price. Thank you! Dito na po ako sa aking screen recording. Ang first step po natin na gagawin ay i-open ang ating browser. Step number 2 natin ay i-search ang Maya Help Center. Okay. Next step natin ay scroll natin siya pababa. Pag nakita na natin tong Help Center Maya, itap po natin yan. Ang next step naman natin ay scroll natin siya pababa. Pag nakita na natin tong Browse by Topic, hanapin natin ang Managing Your Accounts and then itap natin ito. Next step natin dito, pag nandito na tayo sa Managing Your Account, scroll natin siya pababa. Pag nakita natin tong Load More, itap po natin yan. And then, scroll ulit pababa. Pag nakita na natin tong I forgot my password, how can I recover my Maya account, itap po natin yan. Kasi dito tayo papasok. After nyan, scroll natin siya pababa. Pag nakita mo na tong related articles, hanapin mo itong How do I change my password and account recovery email. Itap po natin yan pag nakita mo na. Ayan, sana nasusundan po. Ayan, nandito na tayo. Ang next step po natin na gagawin ay scroll natin siya pababa. Ayan, puro scroll na tayo. Okay, so nandito na tayo. Kasi nga, ang context natin ay hindi natin ma-recover ang ating Maya account dahil nakalimutan natin ang ating email address na ginamit sa Maya, o kaya naman ay wala na tayong access dito, di ba? And then if you no longer have access to your email, ganito ang gawin natin. Fill out the change email form and attach the required documents. Once submitted, makaka-receive ka ng tracking number sa iyong email na ilalagay dito sa form. Next is ang pag-process po ay within 3 business days. Ibig sabihin, kapag po kayo ay nag-submit ng form ngayong Biyernes, mapaprocess po ito next week, Wednesday. Hindi po included dito ang Saturday and Sunday. Okay, gets po ba? Ngayon, open na natin itong change email form. Ayan, nandito na tayo sa form. Sagutan natin lahat ng field na nandito. First is reason for request. May dalawang option dito. First is I cannot access my existing recovery email address. Next is I forgot what my existing recovery email address is. Okay, ang pinagkaiba po nito, itong una is alam mo pa ang iyong email address na ginamit sa Maya account, ngunit hindi mo na alam paano to i-login o limot mo na yung password for short.
And then, yung pangalawa is, limot mo na lahat. Hindi mo na maalala kung ano yung email na ginamit mo sa iyong Maya account. Since, halimbawa, matagal mo na siyang ginawa, kaya nakalimutan mo na rin. So, mamili ka sa dalawa na to. Ang maigi dito, etong pangalawa. Ayan, kapag hindi mo na talaga maalala kung ano yung Gmail na ginamit mo sa iyong Maya account. Next natin is mobile number. Ang format po dito ay dapat nag-i-start siya sa 09. Make sure po nang ilalagay mo dito ay ang iyong Maya registered number. Okay? Next field natin is your name. Dito po is dapat nag-i-start siya sa first name and then last name. Ganyan po yung format niya. Tapos, dito sa field na to, existing recovery email address, dito mo po ilalagay kung alam mo pa ang iyong email address na ginamit sa Maya. Pero kapag hindi naman, leave it blank lang po. Huwag mo na po itong lagyan ng kung ano-ano. Okay? Tapos dito sa pangalawa, which is new recovery email address, dito po natin ilalagay ang email address na nabubuksan pa natin. Make sure po na active ang ating Gmail address na ilalagay dito o kaya naman ay na-open mo pa. Alright, ayan. And then makikita natin sa taas na nalagyan siya, burahin lang po natin yan. Kasi nga, hindi na natin maalala kung ano yung existing recovery email address natin. Diba? Next natin is valid ID. Mamili po tayo dito kung anong ID yung gagamitin natin. Pwede rin postal ID. Piliin natin yan. Tapos, attach valid ID. Dito po sa una is yung front ng ID natin. Okay? Okay, kaya naman ay kung meron kayong NBI clearance, yung front po ng NBI clearance. Picturean nyo po yon ng malinaw at nababasa. Okay? And then, attach kayo dito. Ayan. Tapos, pag naka-attach na kayo, dito naman is yung likod ng ID na sinubmit nyo dito sa una. Kumbaga, front and back. Yan. Tap nyo lang yan. And then, next attachment natin ay attach specimen signature. Okay? Ang gawin nyo dito, sa isang bond paper, okay, bond paper, kung kayo ng ballpen, magpirma kayo doon ng tatlo siya na pirma, okay, magkakasunod-sunod. Tapos, picturean nyo yon, malinaw, and then, submit nyo dito. Okay, gets po ba? After nun, meron na kayong 3 signature. Next na ipapasa natin ay attach selfie while holding the ID. Okay? Make sure po na pag take natin ng selfie, yung ID is naka-front, nababasa or nakikita yung details ng ID na hawak natin. Okay? Ganun po. Next natin is proof of SIM ownership. Dito, basahin nyo po yung notes na nakalagay sa baba. I-attach nyo po ay ang SIM bed. Di ba pag bibili po kayo ng SIM card, mayroon pong parang plastic card siya. Picturean mo po yon and then i-attach mo dito. Okay, ngayon, kapag hindi mo na alam or nawawala ang iyong SIM bed, punta po kayo sa settings. Dito, pwede nyo po itong screenshot, tapos eto na yung i-submit nyo. Ayan, screenshot nyo po ito. SIM, TNT, ayan. Pwede na po yan. Acceptable po yung ganito. Okay. So, after nyo pong masubmit yan dito, ayan, submit natin. After nyo masubmit, dito sa description, provide details of your concern here. Ano ba yung pwede nating ilagay dito? Ang pwede natin ilagay dito is, kumare, gusto mong i-recover ang iyong Maya account, ngunit nakalimutan mo ang iyong Gmail address na ginamit dito, kaya naman hindi mo ma-input yung code na sinisend ni PayMaya. Pwede mo pong ilagay yan dito. Tapos dito naman, kapag ikaw naman ay age 7 to 17, fill outan mo to. Pero kapag hindi, disregard mo na lang to. Okay? Ayan. Tapos, dito naman, check lang natin yan. Tapos,
click natin tong I am human. Tapos, meron ditong CAPTCHA. Select all animals that appear alone in the image. Select mo lang yan. Ayan, 3 lang naman. And then, verify. Dahil verified ka na, submit form mo na. Okay? Tapos, expect mo dito na may magsisend sa yung email. Which is, nandun nakalagay ang tracking number. Okay? So, yun lang. Sana ay nakatulong ang video na to sa inyo. Kung nakatulong, please like and share. Again, this is Tikaw Hub. Bye-bye. Thank you.